Alauna 8 ng madaling araw nang dumating sa Atherton North Fairview sa Quezon City ang bride-to-be na si Shera De Juan kasama ang kanyang fiancé na si Mark R.G. Reyes at kapatid nito. Matapos ang halos 3 linggong paghahanap, natuldukan na rin ang pangamba at pag-aalala ng kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. All ang ginawa namin doon is talagang to secure muna po talaga siya. To validate kung talaga siya po yun. So, before naman kami pumunta doon, nakapag-video call muna kami. Kasi inayaan ko muna siya yung talagang, alam niyo po yun, sabihin niya kung ano nangyari, ganyan. So, hinayaan ko siya talaga, iiyak niya yung kung mga kailangan niya iiyak. Ayon sa Quezon City Police District, isang tawag ang natanggap mismo ni Mark bandang alas 9:30 ng umaga na nagsasabing nasa Sison, Pangasinan si Shera. Agad nakipag-ugnayan ng pamilya sa mga otoridad upang beripikahin ang impormasyon. Ayan kabayan, nakita na po itong si Shera. Shera po ng missing bride. At ito naman po kabayan, ang video kung saan nasugatan daw di umano ang kamay ni Yusek Cabral. Angas 1st District Representative Leandro Leviste sa opisina ni dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral noong September 4, 2025. Sa videong ito, nakuha pasado alas 5 ng hapon na, makikitang lalabas si Leviste mula sa opisina ni Cabral at pupunta sa programming office sa kaparehong floor. Kasunod niya si Cabral. Sa isa pang kuha ng CCTV, lalabas sina Cabral at Leviste mula sa programming office. Si Leviste may hawak na mga papel habang tila may ipinapaliwanag sa kanya si Cabral. Kuha ito ng Ayan kabayan, dito po sa bidyong ito, may mga nag-comment po. Sabi dito, sa tingin ko parang magkaiba ang suot na damit ni Cabral dito sa video kumpara doon sa pinalabas na photos na nag-agawan daw sila ni Kong Leandro sa dokumento. Sabi naman ng isang nag-comment, baka sabihin AI, mga kawatan talaga. Sabi naman ng isang comment, kaya nga sabi inagaw ang papers nang nag-uusap nga. Saan ang pag-aagaw dyan? Sabi dito, nag-agawan muna tapos kusa ring ibinigay. Mali yata ang script, sabing ganon, At ito naman pong si Attorney Ruina, so legit nga itong kanyang reaksyon, pinilit daw kunin ni Congressman Leandro ang mga dokumento sa office ni Yusek Cabral sa DPWH. Nilabas pa nila ang picture bilang proof. So ibig sabihin sa opisina nga niya galing ang hawak ni Leandro at dahil nasugatan pa ang mga kamay ay sa kamay mismo ni Yusek Cabral kinuha ang mga dokumento. Hindi sa kamay ng kahit sinong staff, hindi sa kamay ng janitor, ng driver o guard, kundi sa kamay mismo ni Yusek Cabral. So legit nga, Attorney Ruina Guanzon. Ibig sabihin ni Attorney Ruina Guanzon, mga kababayan, sa kanyang obserbasyon dito, na sinasabi nila hindi daw po legit, hindi daw po totoo ang mga hawak na papel ni Congressman Leandro Leviste, dito nagpapatotoo, napapatunayan na dahil sa nilabas po nila nitong CCTV, mga kababayan, or video, ay dahil totoo nga po ito dahil kay Cabral mismo kaya nga nasugatan dahil nag-agawan pa daw. So ibig sabihin legit, mga kababayan, yung nilabas ni Congressman Leandro. Now, ano ngayon ang hindi legit? Yung hindi legit, mga kababayan, kayo ba naniniwala kayong katulad nitong missing bride, maaaring makabalik itong si Yusek Cabral at magpakitang bilang buhay? Kabayan, nagtatanong lang po tayo, kasi official pong report ngayon, patay po si Yusek Cabral. Pero sa kabila po ng mga nagsasabi na patay po si Yusek Cabral, marami po ang mga ugong-ugong na mga sabi-sabi at mga espekulasyon ng taong bayan na hindi pa daw po ito patay, kundi buhay po ito ngayon. At sa malaot sa madali, mukhang lulutang din po ito katulad nitong missing bride. At katulad din ito nung isang, ang pangalan, Maslog ba yun? Miriam Maslog ba yun, mga kababayan? Na nagdeklara na patay na daw, yung pala lumutang na buhay po pala. Buhay na buhay yung aling yon, mga kababayan. Mangyayari kaya ito dito kay Yusek Cabral? At naniniwala ba kayo, kabayan, na maaaring buhay pa si Yusek Cabral? Bago ninyo sagutin yan, kabayan, may papakita muna ako sa inyo
mga kababayan, bago nyo po akong sagutin, ayan, pakita ko muna sa inyo itong picture na ito, ha? Selfie ng driver ni Yusek Cabral, umaga, alas 8 daw po itong nangyari. Ano ho? At ngayon, ayon sa report yan, ha, kabayan, mayroon pa akong ipapakita sa inyong mga mga footage, ha, sa pangyayari. Nakita nyo nito, nung isang araw, di ba kabayan, itong sasakyan na ito, ha, ang oras nito ay 12:45, nakita po yan dyan. Ha, yan din po yung araw, December 18 po yan, kung saan nakita po yung sasakyan na yan. Ha, 12:45. Now, kabayan, ito, tingnan nyo po ito, tingnan nyo po ito, kabayan. Ito yung labi ni Cabral na inahon mula doon sa bangin kung saan siya nalaglag. Di umano, kabayan, at itong kanyang nakalagay na rito sa body bag, di ba? Official na sigurong body bag yan. Kasi parang nakita natin, parang nakabalot lang ng wrap, di ba? Yung aluminum foil, ganun. Now, may nakikita ba kayo ditong dugo or bakas man lang dito ng parang mayroon ditong tubig na natapon or basa dito sa part ng linya na to? Wala, kabayan, ano? Pero ito, magugulat kayo, kabayan, at baka ito na ang isa sa magpapaduda sa atin na maaaring hindi nga si Cabral, kabayan, ang hulog na dyan sa bangin. Bakit? Ito po ang video, kabayan. Charan! Mayroon pong nakitang dugo, ha, dito po sa linyang ito ng kalsada na ito, na kung babalikan po natin ito, kabayan, wala po rito tayong makikitang dugo. Ano ho? Now, kabayan, bago pa ang detalye ng ating pag-uusapan ngayon, para malaman po talaga natin, himay-himayin po natin kung paano po ang nangyari. Sino ba ang naglabas ng picture, selfie ng driver? Bakit tinabaga wala yata tayong alam? Mo ba, kabayan? Tanong ko muna sa iyo, bago tayo magpatuloy sa detalye. Tanong ko muna, alam nyo ba kung sino ang naglabas? Yung driver ba? Sige nga, i-search nyo nga, kabayan. Driver ba ang naglabas ng picture na yung selfie na yan? Ha? At kung nilabas yan, ano ang purpose? Alam nyo na ba, kabayan? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon, mga kababayan. Ngunit bago yan, magpapasalamat po muna ako kay Izra, yung nag-super chat, nagpakulay, nag-super thanks dyan sa ating video kahapon. Nagpadala po siya ng super chat. Thank you, ma'am. At sa lahat po ng ating mga kababayan, mga basher man, mga supporters, solid supporters, at ngayon pa lang napabisita, maraming salamat sa inyong walang sawang panunood, pagsusubaybay sa ating mga video. Now, kabayan, diretso na po tayo ngayon sa ating detalye ng ating mga video, no? Unahin po muna natin itong si Missing Bride. So ito, no, mga kababayan, nakarating na nga, nakita na nga siya. Tuloy muna natin. Lakad-lakad lang po. Pero madaling araw ko po yung nilalakad. Nakita ko lang po yung kubaw. Sinundan mo na yun. Sinusundan ko po. Yung donkey. Sa video na ibinahagi ng QCPD, Sinundan mo na yun. nakumpirma ang pagkakakilala ni Shera dahilan upang agad siyang masecure ng pulisya. May tumawag po kay Mark at nagsasabi na nandoon si Shera sa may Season Pangasinan. So kaagad po, binerify po ito ng ating mga kapulisan through video call, and nung ma-determine nila na si Miss Shera nga talaga yung andoon, nagkaroon po ng coordination sa Season Police Station bago po pinuntahan na ng ating QCPD personnel. Agad na bumiyahe kahapon ng tanghali ang mga tauhan ng QCPD Police Station 5 patungong Pangasinan. Pasado alas 5 ng hapon, nang makarating sa Season Police Station sina Mark at kapatid ni Shera kasama ang pulisya. Noong Disyembre 2025, pasado alauna ng hapon nang iulat na nawawala si Shera de Juan. Ayon sa pulisya, nagpaalam lamang umano itong bibili ng sapatos, ngunit hindi na nakauwi. Accordingly, nagpaalam lang itong si Miss Shera na may bibilhing sapatos. Yun nga lang, hindi na siya bumalik. Bumuo rin ang QCPD ng Special Investigation Team upang tutukan ang kaso. Bilang bahagi ng standard procedure, isinama sa mga person of interest ang fiancé nitong si Mark R.J. Reyes. Sinuri rin ng pulisya ang background at digital records ni Shera. Nagkaroon ng special investigation team, nag-create po yung QCPD para tutukan yung insidente at paghahanap dito sa
kay Miss Shera. And nagkaroon nga po ng mga CCTV backtracking doon sa kung saan last na nakita si Miss Shera. However, negative po yung result doon sa paghahanap natin doon sa bus na nakitang sinakyan niya. Meron din pong mga concerned citizens na nagsabi na nandun siya sa Taguig, nakita siya. And meron din nagsabi na nasa Taytay siya. Lahat po yun pinuntahan ng ating mga operatiba pero negative din. Masaya po tayo at nakita natin na buhay nga po itong si Miss Shera at makakabalik na siya sa kanyang pamilya bago pa magbagong taon. Malaking bagay po sa amin, lalo't magbabagang taon po. Nagpapasalamat po kami sa QCPD po, sa Season Police Station po. Sila po yung unang nakapag-secure po kay Shera. Sa QCPD po na yun po, lagi naming kasama po, lagi naming kami usually nagbabatuan ng information pag may mga tips. Then yun po sa family po namin, sa mga friends po namin, yung kay Sir Rodel na taga Season Pangasinan. Maraming salamat po sa pag-secure siya sa kanya. Siya po yung nakakita or nahinga ng tulong po ni Shera during nung una siyang tumawag sa amin kaninang umaga. Ayon sa mga otoridad, magpapatuloy pa rin ang masusing investigasyon upang matukoy kung paano at bakit napadpad sa Season Pangasinan ang dalaga. Jim Tejano, para sa Ayan kabayan, so solve na po tayo dito sa dalaga, si Missing Bride. At pasalamat na rin po tayo sa Diyos kasi nga ligtas po siya, buhay po siyang nakauwi at hindi po napahamak kung ano man. Dahil napakadelikado po ng kanyang ginawa, naglalakad-lakad na lang daw, parang ang dating parang baliw na lang, di ba? So mahaba-haba rin ang kanyang bumili lang po pala ng sapatos, kaso mukhang naligaw yata si Madam So okay na po yan. Now, balik na po tayo sa reality, mga kababayan. Dito na po tayo ngayon kay Yusek Cabral. Ito na po muna isolve natin, mga kababayan. Kayo talaga, tanong ko sa inyo, naniniwala ba kayo na talagang si Yusek Cabral talaga ang nahulog doon sa bangin? So, panoorin mo muna natin itong detalye ng mga video na ito, no? Punta muna natin to dito, ha? Dito muna natin, dito sa may patapos na. Teka lang guys, ha? Saan na yun? Antidepressant drug na posible na nagkaroon daw ng probabilidad na nagpadala niya. lamang ang layo mula sa paanan. Inilabas naman kanina ang resulta ng 3D scanning ng PNP Forensic Group sa bangin kung saan natagpuan si Cabral. Natagpuan ang kanyang labi 0.2 hanggang 0.8 meters lamang ang layo mula sa paanan ng bangin. Indikasyon daw ito na walang tumulak sa kanya. Kung tinulak ito, chances are lalayo pa siya doon. So makikita nyo dito na ang kamay niya, yung palm ng kamay niya, ay may gasgas din po, no? Pati yung likod, may gasgas din po. So ang laki po ng probabilidad na nagpadaos-dos po talaga siya. Batay sa toxicology test, nagpositibo si Cabral sa isang antidepressant drug na posible na nagkaroon daw ng negatibong epekto sa kanya. Sa taya ng forensic group na Dali guys, ha? Puntuan muna natin sinabi ni Sir, kung nagpadaos-dos, ibig sabihin, di ba, ang mga nakitang picture at pinaniwalaan din ng NBI na nandito na siya sa pagitan ng concrete barrier. Tama, hindi? So, from dito sa concrete barrier, dapat wala pang makikitang dugo, di ba? Dahil nga sa nagpadaos-dos, kung sakasaling padaos-dos siya, masusugatan siya banda pa lang sa baba na ng kanyang pinadaos-dosan, di ba? Tama, hindi, mga kababayan? So, okay. So, tanggapin natin yung sinasabi ni Sir na walang tumulak. Di ba? Walang tumulak. namatay si Cabral sa pagitan ng alas 3 at alas 5 ng hapon noong December 18. Pagbagsak sa lupa, unang tumama ang kanyang paa bago nabagok ang kanyang ulo. Batay sa bali sa bukong-bukong, binti, hita at dislocated hip joint. Wala pang DNA test dahil walang ibinigay na DNA sample ang kanyang mga kaanak. Pero ayon sa forensic group, walang dudang kay Cabral ang bangkay dahil tugma ang fingerprint nito na nasa 2014 record ng NBI. Para sa GMA Integrated News. Kita nyo kabayan ha, wala pang DNA test, wala pang DNA, tingnan nyo ha mga kababayan ha. Ito, pero ayon sa forensic group, walang dudang kay Cabral ang bangkay dahil tugma ang fingerprint ng kaanak. Hip joint. Wala pang DNA test dahil walang ibinigay na DNA sample ang kanyang mga kaanak. Pero ayon sa forensic group, walang dudang kay Cabral ang bangkay dahil tugma ang fingerprint nito na nasa 2014 record ng NBI. Kita nyo mga kababayan, di ba? Di ba isa na yan sa sinasabi nga na mahalaga yung DNA test
At iyon naman ay hindi naman masasaktan. Pwede naman siguro gumupit na lang sila ng buhok, di ba? So, kabayan, doon pa lang sa puntong ito eh. Tsaka tingnan nyo ha, sinabi niya, sinabi nito ni Sir na nahulog na talaga ito. Walang tumulak kasi kung may tumulak, maaaring mapunta pa doon. Pero sa base sa ano dito, durog-durog eh, oh. Durog-durog eh. Bakit parang nakabalot na lang sa foil? Di ba mga kababayan? Ngayon, ang isip kasi pinagtataan natin, ito talaga, ayan no? Ito talaga mga kababayan. Drug na posible na nagkaroon daw ng negatibong epekto sa kanya. Sa taya ng forensic group, namatay si Cabral sa pagitan ng alas 3 at alas 5 ng hapon. Ayan no, malinaw oh, kabayan no, wala ko pong makikita ritong dugo. Ano ang may papaliwanag mo dito? Itong video na to mga kababayan, kuha din po ito ng independent vlogger. Vlogger din po ito mga kababayan. Ito oh, panoorin natin ang kanyang video dito Panoorin natin mga kababayan para mayroon po tayo maintindihan. Ito si Papa Ryan, no? Ito ang Cannon Road na kilala rin bilang Rosario to Baguio Road ay isang 2 lane na 33.53 kilometro na daanan sa lalawigan ng Benguet sa Pilipinas na nag-uugnay sa bulubunduking lungsod ng Baguio sa mababang bayan ng Rosario sa lalawigan ng La Union. Orihinal na tinawag na Benguet Road. Pinalitan ito ng pangalan bilang parangal sa tagabuo nito na si Colonel Lyman Walter Burr Cannon ng U.S. Army Corporation of Engineers. Sinimulang gawin ang Cannon Road noong 1903 at binuksan para sa paglalakbay noong Enero 29, 1905. Ito ang pangalawang pinakamatandang kalsada na patungo sa Baguio pagkatapos ng Quirino Highway at ang pinakamaikling ruta patungong Baguio para sa mga manlalakbay mula sa Maynila at mga lalawigan sa gitna at timog Luzon. Ang Cannon Road ay napakadelikadong daanan kaya pinagbabawal po ditong dumaan ang mga malalaking sasakyan gaya po ng bus at truck. Ang Cannon Road ay nasa sakupan ng Benguet. Ang Benguet ay merong 13 municipality kasama ang independent lungsod ng Baguio na bumubuo ng bahagi ng Cordillera Administrative Region o CAR na may mga pangunahing bayan kabilang ang La Trinidad, Itugon at Tuba. Ito ang kapital ng Benguet, ang La Trinidad. Ito ang 13 na municipality dito sa Benguet. Una ang Atok, Bacon, Bukod, Bugias, Itugon, Kabayan, Kapangan, Kibungan, La Trinidad, Mankayan, Sablan, Tuba at ang ating nasa huling listahan ang Tublay. December 18, 2025, nagulat ang buong sambayan ng Pilipino dahil sa isang balita dito sa Cannon Road, Tuba, Benguet. Natagpuan si Cabral Tabangin sa Tuba, Benguet. Bumiyahe po ako papunta po ng Tuba, Benguet kung saan madadaanan po natin ang Cannon Road at yung pinangyarihan po ng insidente o ng krimen. Teka guys teka. Itong video na ito, mga kababayan, ay matagal na ito Ilang araw, sabihin na lang natin 1 or 2 araw na ito, mga kababayan 1 or 2 araw na ito. So ibig sabihin, maaring tuyo na, no? Maaring tuyo na, mga kababayan, ang kanyang dugo. Ito balikan natin. Ang Cannon Road at yung pinangyarihan po ng insidente o ng krimen. Yun po, puro dugo. Ayun mga kababayan, puro dugo, ando sa baba, di ba? Ayun sa baba, itinuturo nga niya, ayun sa baba. Pero tingnan nyo, magugulat po kayo rito. Ito po tumama. Yan, dugo yan. Ayan, kabayan, no? Road at yung pinangyarihan po ng insidente o ng krimen. Yun po, puro dugo. Sa bato po tumama. Ayan, mga kababayan. Itong dugo na ito, bakit hindi ito nakita dito? Samantalang ito, gabi pa lang nangyari na yan, di ba? Kinagabihan mismo, mas sariwang-sariwa. Di ba mas dapat kitang-kita yan dito ngayon, kabayan? Kung dito yan nilapag, di ba? Bakit walang nakita ditong dugo? Bakit walang nakita ditong dugo? Ano ang ibig sabihin nito, kabayan? Ibig sabihin, para lang dito sa ating ang hinala ko dito mga kababayan, di ba nakita nga itong video na ito, nakita nga ito, no? Itong mayroon pong nakakitang independent. Tapos, itong picture na ito, kabayan, sandali itong picture ni driver, ito, umaga ito, Panoorin natin mga kababayan ang kanyang sinasabi dito ni Rimulya.
Interior Secretary John Vic Remulla says the driver of late Public Works Undersecretary Catalina Cabral appears to be in the clear for now, while her husband's reaction supposedly raises a lot of red flags following her death. Cabral was found Tingnan nyo ha, si Remulla kaagad mga kababayan, ha, si Remulla kaagad, clears kaagad sa driver ni Cabral. Okay. Clear niya kaagad ha, pero yung asawa, may duda siya. Pero dito sa kanyang may red flags daw yung kanyang asawa, pero dito sa driver, wala siyang duda, kabayan ha. lifeless in a deep ravine in Benguet on Thursday, December 18. Based on initial investigation, Cabral died after her fall in what authorities deemed to be a suicide, as pointed by all existing evidence. In an interview with ANC on Monday, December 22, Remulla says Cabral's driver Ricardo Hernandez has been extensively interviewed. He adds that Hernandez's cell phone is now being analyzed by authorities. Oh, ano daw mga kababayan, ang cellphone daw ni Hernandez ay inanalyze na raw ng mga otorite. Remulla further says that Hernandez seems to be cleared of involvement in the case for now. Remulla also explains the viral selfie photo of Hernandez and Cabral, who is seen sitting on the concrete barrier behind him and her parked car, looking down at the bottom of the ravine. According to Remulla, the driver took the selfie to show off Cabral, who just told him some good news. Remulla says that as Cabral and Hernandez traveled going to Baguio, Cabral promised her driver to help. Remulla says that as Cabral and Hernandez traveled going to Baguio, Cabral promised her. According to Remulla, the driver. During their conversation going to Baguio, she promised him to help him build a house, so he was very happy. Yun daw pala ang dahilan kung bakit kinuha itong picture. Kumbaga dahil sa na-excite itong si driver. At ngayon si driver, inaano niya na ngayon na absuelto na, parang wala nang problema. Pero ang tanong dito kababayan, sino ang nag-upload ng picture na ito? Alam nyo na ba sa buong nag-post? Diba, bigla na lang itong kumalat eh. Bigla na lang itong marami ng share. Pero subukan nyo po i-search, sino ang naglabas nito? Pansin nyo ba mga kababayan? Now, sino ba ang tumingin ng kanyang cellphone? Di ba yung kay Remulla? Sila rin? Tapos, sino rin ngayon ang nagsasabi na clear itong si driver? Di ba sila rin? Pagkatapos mga kababayan, wala man umaamin, walang nagsasabi kung sino naglabas nito. Now, sabihin na lang natin, basta na lang itong naipost. Anong purpose kung bakit ito naipost? Di ba napapaisip kayo kabayan? At saka bakit umagang-umaga? Isipin nyo nga kabayan, 7 years ka ng driver. Again hindi ko po pinaghihinalaan ng driver dito. Ina-analyze lang natin. 7 years ka ng driver at alam mo si ma'am, yung pinagsisilbihan mo si Yusek Cabral, may fear of heights. So dyan pa lang sa puntong yan, medyo ka na eh. Di ba? Kuy daw ka na. Now, picture ka pa talaga na malayo ka doon sa kanya. Umaga ito Taas ayon nga sa nakakita umaga ito, nakitang ganyan eh. No? Ang problema, ganito ka ba yan? Alam mo na yan na hindi maganda dyan, bawal dyan. Pinagsabihan na kaya ng mga pulis. Alam mo pa ito na talagang mayroong fear of heights, no? May takot ito sa mga matataas. Pero bakit? Bumalik pa talaga kayo dyan. At iniwan mo pa talaga siya. At ang isa pang punto dito mga kababayan, pag iwan mo sa kanya dyan, iniwan mo, ang mga balita, pumunta ka pa, pag isang oras, alas 4, alas 5 muna chinek, pero instead na puntahan mo kaagad dyan, na malapit lang naman, walking distance lang yan, natatanaw nga, sabi ng isang kagawa, di ba, isang balita, natatanaw mo nga yung kinalalagyan niya, bakit hindi mo muna pinuntahan yan, instead pumunta muna sa Baguio sa hotel na pinag-check-inan ninyo. Di ba mas malapit, unahin mo muna yung doon, dahil pag punti mo nga yung pag tumingin ka, nakikita mo na nandoon ang bangkay. Bakit hindi mo muna tiningnan, kundi umakyat ka muna sa Baguio? Saka nga ngayon humingi ng tulong at tiningnan ninyo nandoon. Di ba yung mga ito na yung mga red flags, di ba? Mapapaisip ka eh. Kung masusundan natin, ito na nga mga kababayan.
Nakuha na nga nila. Ito na. Oh, bukod doon sa parang lasog-lasog na sinasabi nga ng PNP, hindi ito kasi tinulak ito, dapat lasog-lasog ito at mas malayo pa ang babagsakan. Tama nga naman kasi may force eh. Di ba? May force pa. Baba na siya, tapos itinulak pa, may force, mas malayo pa talaga ang kanyang babagsakan. In this case, hindi siya talaga lumayong bumagsak. Yan ang hindi may paliwanag. Bakit lasog-lasog? Bakit nakabalot na sa puwel na parang durug-durug? Di ba mga kababayan? Kasi makikita mo yan eh. Kasi kung talagang kung buo yung bangkay na yan, maayos yan, di ba kung titingnan mo yan, di ba parang tuwid na ganun, papahabang ganun? Di ba mga kababayan? Katulad nito, oh, nandito na sa body bag ngayon. Tapos ang isa pa sa red flag nito, ito mismong actual na gabi, na dito ito nila dinamputo. Yan oh, kabayan oh, balikan natin ha. Sa taya ng forensic group, namatay ayan, si Cabral sa pagitan ng alas 3 Nilipat at doon sa alas 5 body ng bag, hapon. oh. Ayan oh, dyan mismo, yung body bag na yan, dyan mismo sa may guhit na yan, dapat sana may dugo dyan. Di ba? Meron sanang dugo dyan na makikita. Bakit wala siyang dugo? Bakit itong isang independent vlogger, ha? Ang dugo yan. Yun po, oh, puro dugo. Sa bato po tumama. Yun o, andun sa baba, mayroong nakitang dugo doon. Pero bakit, aside from doon sa baba, may nakita siyang dugo dito? Ayan, sa ibabaw. So kung sinasabi ni Sir, tanggapin natin na walang nagtulak sa kanya, ibig sabihin, magkakaroon lang ng dugo doon sa baba. Buhay pa siya dito sa taas. Kasi nagpadaos-dos, di ba? Bakit may dugo ditong nakita? Ang itong nakakita na ito, kabayan, ay independent vlogger. Katulad din nito, mga kababayan, na nakakuha nito. Ayan o. Nakuhanan niya ng picture or video itong alas 12:45. Na itong oras na ito, yan naman yung oras na paakyat sila, sila Cabral doon sa hotel. Di ba? Ayan o, mga kababayan. Ito naman yung oras na si Cabral paakyat naman doon sa hotel. Oh. Di ba? So, ang dating parang nagtutugma-tugma talaga. Ha? Ang kuha ng alauna 21. Sa susunod na 13. video nakuha 2:47 Tapos alas 2 na to, 47, mag-aalas 3 na. Ha? ng hapon. Kumatok saka pumasok si Cabral sa kwarto ng driver. Saka sila makukunan ng magkasunod na lalabas. Makalipas ang ilang minuto, umalis ang SUV na Hindi nga nila pinakita kung ilang minuto yun eh. Sila na lang may sabi makalipas ang ilang minuto. Di ba? So, paano, di ba? Marami mga putol-putol na oras eh. So, ibig sabihin mga kababayan, pumunta sila rito sa hotel, nag-check-in sila rito, nakuhanan, mag-aalauna. pasok ng driveway ng Ion Hotel sa Baguio City. Makalipas ang 5 minuto, dumating ang kanyang SUV na minamaneho ng kanyang driver. Nakuna ng CCTV ang pag-check-in nila sa hotel. Bandang 1:10 ng hapon, inihatid ng driver si Cabral ng hapon. So, ibig sabihin, kung pagtutugma-tugmain natin, magkaiba ito, kabayan. Pero may nakita sila rito, at ayon nga rito itong nag-post na si Treat ni Gio, creepy, ito, yung parang uncanny, yung may kababalagan, parang sounds familiar, parang may kakaiba dito, na same na oras, same na date, may ganitong nakaparking. Mga kababayan, ayaw ko po mag-speculate. Bukod pa dyan, yung chinilas at saka sandal magkaiba. Ang nakuha, Crocs. Di ba? Ayaw ko pong mag-speculate, kabayan, pero alam nyo yun, paano nangyari na yung nilapagan nitong body bag, nitong bangkay, nung gabi ng dinampot dyan sa may kalsada na mayroong guhit na yan, walang pumatok na dugo dyan, wala tayong makikitang dugo. Samantalang kinabukasan, sabihin na lang natin kinabukasan, mayroong nakitang dugo, itong independent vlogger din na kababayan natin. Paano ito may papaliwanag? Paano nagkaroon ng dugo dito? Di ba dapat, kabayan, ito, nakita na ito dito pa lang,
Sa gabi pa lang. Eh, sige nga, tingnan nyo nga dyan. Kung makikita nyo ba mayroon bang ganung bakas ng dugo? Kasi, kahit pa sabihin gabi ito, kung nakita ito ngayong araw na ito na tuyo na, eh di mas basang-basa ito ngayong gabi, di ba? Kasi ano pa lang yan eh. Kapangyayari pa lang, katutulo pa lang dyan eh. Bakit hindi ganyan? Eh ito, natuyo, bagamat tuyo na ito, kita pa rin. At saka tingnan mo pormahan dito sa gilid, o kulay itim mo, at saka ito pahaba na ganun. Ngayon, kung sasabihin mo, ito yun, kahit hindi siya pahaba. Bakit ang kulay itim niya nandito sa puti? Di ba dapat nandito sa labas? So yan mga kababayan, ang hindi talaga may paliwanag, paano ito? Ito yung mga senaryo na maaaring masasabi nating buhay pa talaga itong si Cabral. At iba talaga ang hinulog dyan sa bangin. Dahil malamang, ito mga kababayan, ito'y analysis ko lang, opinion ko lang, hindi ko po sinasabi na paniwalaan po ninyo. Pero base po dito sa nakikita po natin, tingnan mo, wala yata ang plate number to. Hindi ko alam kung ang ito ng mismong may-ari ng video, si Gio, yung tinanggalan niya ito ng plate number. Pero walang plate number, so walang pagkakakilanlan dito sa sasakyan na ito na medyo luma na. Hindi kaya kabayan? Ito yung anak ko na lang, analysis ko lang, hindi ko po ito sinasabing ito yung totoo. Hindi kaya bit-bit nito yung ano na yan, yung bangkay na patay na tao, tapos hinulog na lang nila dyan, bandang alas 3, or bago dumating dyan sila Cabral ng alas 3. Kasi may nakuhanan pang picture nakaupo na naman doon si Cabral eh. Kabayan, bakit? Ito talagang hindi ko mahalos maisip. Isipin mo umaga, nag-selfie sila. Anong purpose? Bakit ka nag-selfie? Na alam mo naman si Yusek Cabral takot sa heights, sa matataas. Pero despite dyan, umupo pa doon sa may bangin, pagkatapos nag-selfie pa. Purpose noon. Tapos, bakit bigla na lang itong in-upload nang hindi man lang sinabi na ito mismo, upload ng driver, Facebook post ng driver. Kasi kung sinasabi natin na parang napaproud siya, di ba dapat siya mismo yung nag-upload noon? Ayon sa paliwanag dito ni Remulla Kabayan, di ba? Sabi niya mukhang proud ang driver kaya parang naisipan niyang i-post, i-upload, di ba? Tama hindi? Yun yung paliwanag dito Kabayan eh. Parang proud dito yung driver kaya niya ito na i-post eh. Oh. Ayan oh. Pero bakit parang tuwing ano na lang, clear ayan oh. Hernandez been extensively interviewed. His cell phone is now being analyzed. He seems to be clear and clean of everything as of now. Kita nyo? Mabilis na clear, di ba? Cleared of involvement in the case for now. Remulla also explains the viral selfie photo of Hernandez and Cabral, who is seen sitting on the concrete barrier behind him and her parked car, looking down at the bottom of the ravine. According to Remulla, the driver took the selfie to show off Cabral, who just told him some good news. Remulla says that as Cabral Kita nyo mga kababayan, show off Cabral. So ibig sabihin parang proud na proud siya na mayroong promise si Yusek Cabral. Di ba pag ikaw pag proud, di ba ipopost mo ito? Pero bakit hindi si ano yung nag-post? Gets nyo kabayan? Bakit si Remulla ang nag-post? Kung susundan natin ang logic ni Remulla na, proud ako eh. Di ba sabi ni driver, proud ako eh. Kaya ko ito ngayon kinuhanan si madam kasi pinost ko kasi proud na proud ako eh. Dahil may pangako sa akin si madam eh. Parang hindi proud yung driver eh. Bakit parang ikaw yung proud? Kasi ikaw yung hindi natin alam kung siya ba talagang nag-post eh. Sige nga, sino ang nag-post, kabayan? Ng picture nila. Nitong selfie na ito, di ba? O yan ang sinasabi natin. Mga red flags na ito. Tandaan ninyo sequence of event. Umaga ito, ginawa na ito nila. At sinaway na sila rito, delikado ito. Pagkatapos, ng alas 3, inulit pa rin nila, umupo na naman doon. Umupo na naman doon. Same, yung datingan, nakaupo rin ng ganyan. Yung isa, nakaupo rin ng ganun din. Nung alas 3 yung kuha na sinasabi di umano, yun yung time nahulog siya. So, parabagang ito mga kababayan, ewan ko kung tama bang sabihin na, parabagang napaka-scripted talaga.
Unang-una, bakit mo talaga gagawin yan? Bakit yung driver wala man lang kakibir-kibir na matakot ba na, "Uy, sandali si madam may Firm Heights ito, nakakatakot baka mamaya." Alam mo yun, yung parang tayo 'pag mayroon tayong Firm Heights parang kahit hindi ka man malayo ka man nun pero kung nakagano'n ka parang mahuhulog ka talaga, eh. As in mahulog ka na lang talaga diyan dahil sa takot mo, instead na lumayo ka parang mapalapit ka tuloy dun sa bangin, eh. 'Di ba gano'n, kabayan? Pero bakit ito, para bagang inulit-ulit pa niya, ha. Umaga, umaga ginawa nila 'yan. Pagkatapos nung 3:00 ginawa rin nila 'yan, inulit pa rin, sinaway na sila ng mga pulis. Inulit pa rin, ta's pinabayaan ng driver. Tapos mayroong mga ganito na makikita, kabayan, ha? Mayroong mga ganyan na mga video sa mga independent na mga vlogger. Ayan, ito ang aking analysis dito. Itong itong sasakyan na ito, malamang baka ito yung may sakay nung taong hinulog diyan sa bangin. At sumasakto ito sa oras kung saan nahulog di umano si Cabral. Now, ang purpose nung pag-take ng picture para mayroon sila pasok dun sa kanilang script na, "O ito, mayroon tayong, ganitong gawing ano, script, ganito." Tapos siguro, ito sa akin lang, siguro may contact sila na, ah, darating na diyan yung ano, itong sasakyan na ito darating na diyan sa ganitong oras. So, sa umaga mag-selfie muna kayo diyan, para puwesto na kayo diyan. So, pagdating ng ganitong oras, 1:00, punta na kayo sa hotel. Tapos pagdating nito ng 12:00, mag-a-1:00, itong sasakyan na ito ay, bago kayo bumaba diyan, mag-check-in muna kayo. Tamang-tama 'di ba 2:00 hanggang, 1:00 hanggang 2:00, mag-a-3:00 saka sila bumaba. 'Pag nahuhulog na, saka na kayo bababa at pumesto ka uli doon ng bandang 3:00 ng hapon. So, ngayon nahulog na, andoon na yung ano, or it's either tama, malamang nandoon na kasi 12:45 ito nakitang naka-park, eh. 'Di natin alam kung gaano tumagal ito. Kung between ng 1:00 hanggang 3:00 nandiyan ito bago dumating sila Cabral. 'Di ba? So, 'yan ang mga palaisipan dito, mga kababayan. So, ngayon, dahil nga sa makikita natin itong picture na ito, malamang nang binaba na po nila yung bangkay dito na hinulog nila, malamang patay na itong hinulog nila rito. Pagkahulog, mga kababayan, siguro baka may pumatak dito na dugo, baka dito siguro dinaan, ganyan, no? Pagkatapos, kasi walang mga CCTV dito, eh. Walang mga CCTV, di ba? So siguro, yan, walang CCTV, tsaka kakaunti ng mga dumadaan dito. So maaaring kakaunti lang din nakakakita. Aasa na lang tayo, baka mamaya may lumutang na may mga nakakita. Katulad nung isa, si Ali, di ba? May nakakita dito na nagbaba ito ng tao or mayroon tong itinapon dyan. Pero sabi nga nila, ito daw po ay lugar na tapunan daw po ng mga ano, di ba? Ng mga bangkay. So, yan ngayon, mga kababayan. Ito'y nagiging palaisipan sa atin. Baka nga, malamang sa malamang, kabayan, sakay nito at pumatak dito yung dugo bago pa nila ihulog doon yung sinasabi di umanong bangkay na sinasabi nila kay pangalan nito, kay Yusek Cabral. Kasi kung hindi ganon, papaano nila may papaliwanag ito na hindi ito nakita dito? Di ba? At papaano nila mapapaliwanag ang excited ng driver na hindi siya ang nag-post? Kasi hindi natin nakita, di ba, na pinost ng driver. Di ba dapat si driver ang magpo-post noon? Di ba tayo pag may mga meron pa nga tayong mga tinatawag na ATM, at the moment. Di ba? OOTD. ATM, OOTD, ATM. Ito yung suot natin, proud na proud tayo. Di ba? Ganon. Lalo pa ngayon, sinasabi nga, ang konteksto niya rito, sabi ni Remulla, ay mukhang proud na proud siya kasi nga pinangakuan siya ni Cabral na ipapagawa ng bahay. So,
Di ba mga kababayan, maaaring may posibilidad? So baka mamaya, makikita na lang natin si Cabral, makukonsensya ito at lulutang. Yun ay kung magkatotoo ang ating analysis. Sana, mga kababayan, magkatotoo ang ating analysis kasi para sa atin, mahalaga po ang buhay. Kahit gaano pa man niyang kasama, mahalaga pa rin po ang buhay. Kasi ang Diyos lang po ang may ng buhay, no? Siya lang po may karapatan na bumawi ng buhay. So gaano pa man kasama ng tao. So, yan kabayan ang atin po ditong nagawang reaction video. Di ba? So, ngayon, ano na ang maaaring susunod na kabanata? Kayo ba kabayan? Sa mga nakita ninyo ngayon, ano ang inyong palagay? Si Cabral nga ba talaga ay buhay pa? Maaaring nanonood lang siya? Or baka sakali, balang araw kung buhay pa siya, katulad din itong missing bride. Hindi naman sa sinasabi nating nakonsensyang missing bride, pero malay natin, kung buhay nga itong si Yusek Cabral, bigla itong lumutang at makonsensya. Mag-telpol na ito mga kababayan. Abangan po natin yan, ano ho? Abangan po natin yan. Samantala, ito na po ang agawan ng video dito nga po sa sinasabi kay Yusek Leviste. Ang mga dokumento mula sa kanilang opisina. Itinanggi po yan ni Leviste. Saksi si Joseph Moro. Kuha ito ng pagpunta ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa opisina ni dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral noong September 4, 2025. Sa videong ito, nakuha pasado alas 5 ng hapon na, makikitang lalabas si Leviste mula sa opisina ni Cabral at pupunta sa programming office sa kaparehong floor. Kasunod niya si Cabral. Sa isa pang kuha ng CCTV, lalabas sina Cabral at Leviste mula sa programming office. Si Leviste may hawak na mga papel habang tila may ipinapaliwanag sa kanya si Cabral. Ito yung opisina ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral dito sa DPWH Central Office. Walang CCTV sa loob at ayon din sa mga staff na nakausap natin, ang hindi nakita sa CCTV ay yung mga naging aksyon ni Batangas Representative Leandro Leviste kung saan may hinahanap siya ng mga dokumento kay Cabral. Pwersahan o manong nanguha si Leviste ng mga dokumento at kumopya ng Kung pirsahan mga kababayan at nagkasugat pa nga siya, pero bakit itong video na ito na sinasabi nila, wala namang pagpipirsa dito. Kuha ito ng pagpunta ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa opisina ni dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral noong September 4, 2025. Sa videong ito, nakuha pasado alas 5 ng hapon na, makikitang lalabas si Leviste mula sa opisina ni Cabral at pupunta sa programming office sa kaparehong floor. Kasunod niya si Cabral. Sa isa pang kuha ng CCTV, lalabas sina Cabral at Leviste mula sa programming office. Si Leviste may hawak na mga papel habang tila may ipinapaliwanag sa kanya si Cabral. Kuha. Diba? Wala namang dyan. Nakuha na ni Leviste, diba? So anong sinasabi nila? Na mayroon pa ritong parang nasugatan pa si Leviste, ay si Cabral. Mga files sa computer sa opisina ni Cabral at programming office. Hiniling nilang itago ang kanilang pagkakakilanlan dahil sa takot para sa kanilang seguridad. Ayon kay Kim, hindi niya tunay na pangalan, hinahanap ni Leviste kay Cabral ang mga proponent o pangalan ng mga mambabatas para sa mga proyektong nasa General Appropriations Act o GAA ng 2025. Nakita po namin sa loob, parang si Kong po, kuha siya ng mga dokumento. Hawak niya po yung phone niya. Tapos binibidyohan niya po lahat ng mga papel. Tapos si ma'am po, parang Kong, huwag naman, ano po bang kailangan niyo, prepare naman na. Tapos that was the time na medyo tumaraas na po yung boses ni Kong. Ang sabi niya po noon na, bakit may tinatago ba kayo? May isang pagkakataon ding nasugatan si Cabral dahil sa pakikipag-agawan ng dokumento kay Leviste. Pagkapasok po namin, naalala ko po, yung kamay ni ma'am nakaganon, ang dami pong dugo sa damit niya, yung ibang papel po nun meron mga dugo. Teka lang ng dokumento kay Leviste. Pagkapasok po namin, naalala ko po, yung kamay ni ma'am nakaganon, ang dami po dugo sa
dahil sa pakikipag-agawan. Tingnan mo yung suot niya, yung damit, ano? Tingnan nga natin suot na damit. Ito ng pagpunta ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa opisina ni dating Public Works and Highways under opisina ni Cabral at pupunta sa programming office sa kaparehong floor. Kasunod niya si Cabral. Sa isa pang kuha ng CCTV, lalabas sina Cabral at Leviste mula sa programming office. Parehas ba yung damit na yan? Tingnan natin. Mukhang parehas siguro. Tingnan, tuloy natin. Ng dokumento kay Leviste. Pagkapasok po namin, naalala ko po, yung kamay ni ma'am nakaganon, ang dami pong dugo sa damit niya, yung ibang papel po nun meron mga dugo din. Si Kong nagvi-video lang po. Nagtuloy-tuloy lang siya nagvi-video, nagtitake ng pictures. And then, doon na po kami nakiusap kay Kong na baka Kong pwedeng huwag naman ganito. Huwag naman. Kasi may sugat na po si ma'am. Dito makikita na tila may bandage na sa kamay si Cabral habang may kausap ito sa telepono. Para daw mapayapa si Leviste, iniutos ni Cabral na bigyan ito ng kopya ng listahan ng National Expenditure Program at GAA na nakalagay ang pondo sa mga distrito para sa taong 2025. It doesn't necessarily mean po na sila po yung nag-propose. Kasi kami, pinaplatnan namin kung ano yung talaga yung nasa official document, kung how much talaga ang napunta doon sa district na yon, sa NEP and sa GAA. Hindi yan yung request. Request ng mga congressmen, mga pasingit niya. Hindi po. Hindi po. Kung saan located yung project, bawa. Province A. Oh yes. Kung saan talaga located yung project, doon naka-lodge yung allocation na. Pero dahil natagalan ang pagpiprint ng dokumento, pinuntahan na ni Leviste ang opisina kung saan ito piniprint. Doon daw, sapilit ang nangopya ng mga files galing sa computer si Leviste. Umupo po doon si Kong. Tapos nagkalikot-kalikot na siya ng mga ng mouse, ng keyboard. Sinabi ko naman po na Kung wag naman ganito. Umabot pa nga po ako sa point na sabi ko, Kung empleyado lang kami, baka pwedeng wag naman kami idamay. Nakikita ko na po si ma'am. Nanginginig na siya, tapos tumitingin siya sa amin. Tumigil na lamang daw si Leviste nang dumating si Cabral. Pasado 6:00 ng gabi, umalis si Leviste sa DPWH. Nagdesisyon daw silang magsalita ngayon dahil si ginagawa na rin ni Leviste. Ayon kay Leviste, pumunta nga siya sa opisina ng Cabral pagkatapos niyang puntahan ang isang assistant secretary ng DPWH. Itinanggi ni Leviste na nakipag-agawan siya ng mga dokumento kay Cabral. I vehemently deny na may inagawan akong dokumento from Yusek Cabral. At ang tanong ko po, bakit ngayon lang po yung sasabihin kung totoo man yan? Tinanong namin si Leviste kung totoo rin na nangopya siya ng files mula sa isang computer at kung ano ang mga nakuha niyang dokumento. You were able to get some documents from the desktop. Mm-hmm. Hindi mo lang sabihin, I hope that the public can see na lahat ng direction ko ay para maging transparent tayo sa budget. So, anong file nakuha mo, sir? Kung meron. Basta ang sinasabi ko kay Sec Vince, wag nang tanongin anong meron ako. Ilabas mo nang lahat ng meron ka. Ang mga ginawa daw niya sa opisina ng Cabral may basbas ni DPWH Secretary Vince Dizon at hindi rin daw niya ginagamit lamang si Cabral. All of this was with the authorization of Sec Vince. Kasi muli, andun nga po si Yusek Cabral. Yeah. On the phone naman si Sec Vince. Wala naman nagsabi sa akin na huwag mong gawin yan. Bagay na itinanggi ni Dizon. Legislative district breakdown, absolutely. Pero yung pagnakaw niya ng fans computer, huwag ang imprimatur yan. Yung nakipagagawan siya ng papel kay Cabral, huwag ang imprimatur. Basta, huwag kita ng imprimatur. Nasa ombudsman na rin daw ang mga dokumento. Documents are already with the ombudsman. So, the ombudsman will decide what to do with those documents. At kung hindi man daw nila ipinablotter o nireport sa pulisya ang ginawa ni Leviste, i-request kasi si Kaki na huwag ko ng pagkakihin. I-request ako kay Kaki. I-request si Kaki sa akin. Ayaw mag-sworn statement. Natatakot siya nun. Inilabas naman kanina ang resulta ng 3D scan. Ayan, kabayan, ha? Ayan na. Ayan. Ito na yung kanina pinag-usapan natin tungkol doon sa kay, ano. Ito na, ha? Video ka mo. Oh, 'di ba? Logical lang tanong ni Leviste, bakit kung totoo man 'yan na may ganyan na commotion or nasugatan pa siya at mayroon kayong video, ba't hindi niyo linabas? Ito kabayan.
At bakit hindi ka nagpa-blatter? Ito kabayan, panoorin ninyo mayroon si ano ngayon na may ilalabas na CCTV, itong pangalan nito si Libiste. Panoorin ninyo mga kababayan itong CCTV ilalabas ni Libiste. Charan. Ayan. Bakit wala pang inilalabas na CCTV ng pag-deliver ng malita sa opisina ng DPWH? Ayan, kabayan. 'Di ba, labas sila ng labas ng CCTV. Ngayon, ilabas nyo naman ang CCTV ng pag-deliver ng malita dyan sa DPWH. Bakit, kabayan? Bakit natin pwedeng sabihin na mayroon talaga? Kasi mayroon na pong mga nagsauli, di ba? Na mga nakatanggap ng mali-malitang pera sa DPWH. Di ba, mga kababayan? Marami na mga nagsauli, tama hindi? Alam nyo, itong administrasyon na ito, sila rin ang gumagawa ng sarili nilang ikakapahamak, mga kababayan. Ang script nila, nagbabanggaan, sila rin nabubuking. Ang galing, ang husay. Alam nyo, napakabata pa nitong kongresista na ito, si Leandro Libiste, pero mahusay na talaga, no? No wonder, mga kababayan, nag-OJT kasi ito kay Tatay Digong. Kaya siguro napakahusay na ng nito. Alam nyo, isipin nyo para bagang kung sa isang sandali lang po pwede na kagad siya masira ang kanyang credibility. Pero tingnan nyo ang kanyang counter. Kung totoo may nangyaring ganyan na mayroon na nasugatan si Yusek Cabral, bakit ngayon nyo lang nilabas ang CCTV na yan? At saka kung may nasugatan, tingnan nyo mga kababayan, bakit nang lumabas hawak-hawak na Libiste yung papel, ayos naman Si sila. Libiste may hawak ng mga papel habang tila may ipinapaliwanag. Wala namang sugat diyan, di ba? Tapos na yung papasok siya, nakuhanan siya, na maayos naman, at kasunod niya na si Yusek Cabral para pinuntahan nila yung lugar kung saan nandun ang mga files, maayos niyang nakuha ito dito sa CCTV na na rin nilabas. Pero ngayon, yung hindi na nila ipinapakita, yung sa loob na, may mga witness na sila. Na yung mga witness nila ayaw rin magpakita ng mukha. Gets niya, mga kababayan? Itong nilabas nila, sila rin mismo nagsasabi, commotion dito, walang sugat si Kung tapos na talaga yun, di ba dapat may sugat na yan? Bakit walang sugat? Wala man lang bindahe dito ng band-aid man lang. Di ba? Tapos ito pang matindi. Mahilig kayo maglabas ng CCTV. Bakit hindi nyo ilabas ngayon ang mali-malitang pera na dinala dyan sa DPWH na alam nyo naman na marami naman ang mga taga-DPWH ang nagsauli na ng pera dahil ninakaw din ninyo. Ang husay, ang talino nitong Libiste na ito, mga kababayan. Akala mo ba para bagang checkmate na siya, no? Para bagang talo na. Di ba? Parang si PRRD, parang si VP Sara, nang pinagkaesa nila, parang talo na talaga Napakahusay. No wonder kasi grandmaster ang kanyang mentor, si Tatay Digong po. Doon siya nag-OJT. Kaya naman napaka-grandmaster din nitong Libiste na ito, mag-moves, no? Ayan, mga kababayan, no? Sa kanyang official Facebook, kwestiyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Libiste kung bakit hanggang ngayon ay wala pang inilalabas na CCTV footage kaugnay ng umano'y pagdi-deliver ng malita sa tanggapan ng DPWH, Department of Public Works and Highways. Sa kanyang pinakabagong pahayag nitong Disyembre 30, tahasan ibinato ni Libiste ang tanong na anyay madaling masagot kung tunay na may transparency ang ahensya. Bakit wala pang inilalabas na CCTV ng pag-deliver ng malita sa opisina ng DPWH? Ayon sa kongresista, kung walang itinatago ang sinuman, simple lamang ang dapat gawin. Ilabas ang CCTV recordings upang malinawan ang publiko kung may naganap bang kahina-hinalang transaksyon sa loob ng ahensya. Ang pahayag na ito ni Libiste ay kasunod ng kanyang mga naunang revelasyon tungkol sa Cabral files, budget insertions at umano'y mga cash deliveries kung saan paulit-ulit niyang hinihimok ang DPWH na maglabas ng opisyal na dokumento at ebidensya upang tapusin ang usapin sa authenticity at pananagutan.
Para kay Libeste, hindi to sapat ang mga pahayag at pagtanggi, lalo na kung may umiiral namang CCTV system na maaaring magsilbing konkretong patunay. Dagdag pa ng mambabatas, ang patuloy na kawalan ng malinaw na ebidensya ay lalo lamang nagpapalakas ng hinala ng publiko sa halip na hupa-hupain ang kontrobersiya. Sa gitna ng lumalawak na diskurso tungkol sa bilyon-bilyong pisong pondo ng bayan, ang tanong ni Liviste ay nananatiling nakabitin. Kung may CCTV, bakit hindi ilabas? At kung wala, bakit wala? Habang wala pang tugon ang DPWH sa panawagang ito, iginigiit ng kongresista na ang transparency ay hindi dapat hinihingi. Kusang ibinibigay ito, lalo na kung tiwala ng mamamayan ang nakataya. Tumpak ang husay, ang galing. Tama. Kusa nyo dapat ilabas yan. Hoy, mga gonggong! Ito talagang mga tauhan ni Marcos Jr. Ito si di ba? Kusa nyo dapat ilabas yan. Bakit hindi nyo ilabas ang CCTV? Lalo ko tuloy kayong nabubuking. Tapos doon pa sa hotel ni David Cabral, mayroon silang mga pinakita na mga oras, pero putol-putol. Bakit hindi nyo pakita ng buo? Tapos ang rason ninyo kasama sa investigasyon. So ibig sabihin, yung pinakita ninyo hindi kasama sa investigasyon. Kabayan, wala po akong mataas na pinag-aralan, pero kahit papaano, nakakaintindi tayo ng practical logic. Kunting respeto naman sa practical logic ng mga Pilipino. Hindi po pwedeng ang lahat ng mga Pilipino ay wala ng lohika. Walang practical na analysis. Mayroon po tayo. Di ba? Di ba naalala nyo mga pinapakita nila? Ang pagpunta ni nakuhanan ng CCTV, mag-aalauna ng hapon. Hanggang alas 2, mag-aalas 3, lumabas sila. Pero, bago sila lumabas, mga oras pa yun eh. Di ba? Tsaka yung kinat nila yung kabayan eh, di ba? Paglabas, pumasok sa kwarto mismo ng driver, si Cabral, hindi na nila pinakita yun kung ilang minuto ang tinagal doon. Oh. Di ba, hindi mo na inabang, mayroon yun eh, imposible. Nakuha na nila ng CCTV. Hindi sa loob ng kwarto, ng hotel. Sa labas. Oh, paglabas ni Cabral sana, nakita kung ilang minuto siya doon tumagal. At nakita rin, kasi ang sunod na lang pinakita, pagpasok ni Cabral, putol na doon ng oras. Saka na lang, pinakita na nila ang sunod na CCTV, nasa labas na ng gate ng hotel. Nasa labas na ng entrance ng gate na talaga, kalsada na. Which is, nanggaling tayo doon sa pagpasok ni Cabral sa kwarto ni driver. Ang sagot nyo lang, sasabihin ninyo kasama sa investigasyon kaya hindi na namin pinakita. Kung ganun ang lohika ninyo, bakit? Ito bang ipinakita ninyo, hindi ito kasama sa investigasyon? Isipin natin mga kababayan kung paano tayo pinagluloko nitong mga ito, na ginagawa tayong, wala na talaga tayong na parabagang, dahil tatanga-tanga kayo, ito na lang ang paniwalaan ninyo. Ito yung aming gustong ipakita sa inyo, at paniwalaan na ninyo ito, wala na kayong karapatan, questionin itong aming ginagawa dito. Ganoon ang gusto nila sabihin. Katulad din itong sinasabi ngayon ni Congressman Libiste, na mayroon palang CCTV ganyan, at hindi nyo ilabas lahat. At yung mali-malita na deliver dyan, napatunayan naman dahil may nagsauli na sa inyo. Di ba? At hindi nyo ilabas. Di ba isang maliwanag mga kababayan na panlulukot, pandilin lang sa intelligent ng taong bayan? Di ba? Sa luhika ng mga Pilipino, the more na sinasabi nyo itong ganito, the more niya ginagawa ninyong tanga ang mga Pilipino. Unang mga kabayan, di ba sabi nila noon, hindi daw ito autentikado, hindi ito legit, di ba? Paano ito? May CCTV kayong pinakita na nasugatan pa nga si Cabral eh. Sinasabi ninyo. So, ibig sabihin, kay Cabral din mismo nang galing. So, ngayon, legit na. Hindi nyo na pwede ngayon ikatwiran na dati sinasabi ninyo, hindi yan legit. Hindi yan autentikado. Paano na yan? Dahil kayo mismo umaamin na nakipag-agawan itong si Leandro Libiste. Sabihin na lang natin, masama ang ginawa ni Leandro Libiste. Pero, totoo, masama. Sabihin na lang natin, granting without accepting. But,
Iba na galing mismo kay kay Cabral. Yung files na yun at hindi yung gawa-gawa lang. Taliwas doon sa sinasabi ni Dizon, di ba? Mga kabayan, alam nyo, sumunod lang po tayo, sundan lang po natin ang mga logic. Hindi na, practical logic na lang kailangan, hindi na tayo kailangan pang maging matalino sobra-sobra. Practical logic na lang. Katulad na lang po nitong pagkamatay ni Kuno. Ako talaga mga kababayan, ang hirap ko talagang matanggap, mapaniwalaan na itong si Cabral, siya yung nandoon na namatay. Dahil dito sa ating manakita ngayon. Katulad nito mga kabayan, napakahusay ng moves nitong batang Leandro Leviste na ito. Kayo kabayan, anong sa tingin ninyo? Totoo na? Si Cabral yung namatay? O si Cabral ngayon nagpapahinga lang at humahanap lang ng tiyempo para biglang lumutang at magsalita ng kung ano talaga ang nangyayari. Base dito sa inyong mga napanood mga kababayan. Ang hirap talaga pag konektahin ito, biruin mo. Alam mo, 7 years ka ng 7 years ka ng driver, siyempre pinagmamalasakit mo na yan. Pero it seems like parang wala ka yatang pagmamalasakit, no? Kasi ilang beses mo nang sinaway na nga kayo, ay delikado dyan, pulis na mismo nagsabi. Okay lang sana kung mga katulad, mga taga dyan lang, oy, huwag kayong dyan. Hindi, pulis na eh. Kasi sabi ng pulis, delikado dyan eh. Ba't kayo nandyan? Pero inulit nyo pa, pinabayaan mo pa. So napakawala mong alam mo yun, yung parang wala kang balasakit sa bus mo. Lalabas dito. Kaya, bagamat absoluto ka, para sa akin, wala ka namang talaga naman, pero siguro, may konsensya ka rin siguro, no? Ako mga kababayan, hindi ko sinasabi ang driver may kasalanan dito. Pero sa tingin ko, mayroon siya dapat ditong linawin. Una, sino naglabas ng picture na ito? Tandaan po natin, hindi po pwedeng kakalat ito kung walang naglabas. Now, anong motibo bakit nilabas ito? Kung susundan natin kanina uli, babalikan natin, malamang ang mga pulis ang naglabas nito. Kasi sila yung pinaka-last touch, di ba? Maaari sila. Kasi silang nag-aral, inanalyze nila yung ng cellphone nito eh. Silang naglabas. Kaso walang opisyal na sinasabing sila ang naglabas. O kung sino man. Pero bakit? Di ba dapat siya ang maglabas nito kasi siya ang proud? Gets nyo kabayan? Yan ang ating mga makairangan linawin. At tungkol man lang din sa parang pag-utang na loob at respeto, ito, tingnan nyo. Nanghihingi ng respeto ito kabayan. Sa lahat po ng sumisira ng alaala ni Kong Romy, isa lamang po ang masasabi ko. Hindi po tama ang inyong ginagawa. Hindi po makapilipino ang inyong ginagawa. And as you continue to cross, or as you continue crossing the bounds of decency, you have revealed your true selves. Kasintabi dito kay dating Congressman Barbers, ako, nirerespeto ko ang mga taong yumauna. Ako dito, hindi po tayo para killjoy or para sabihin ng plastic hipokrito, hindi. Base po sa Biblia, ako talaga naninindigan, pag ang iyong kaaway ay nabubuwal, huwag kang matutuwa. Huwag kang magdidiwang. Pag iyong kaaway ay nagutom, pakanin mo. Yun po ako. Yun po ang aking matibay na prinsipyo. Nasa Biblia po yan. Kaya hindi po ako nakikiisa. Bagamat nirerespeto ko po ang iba't ibang mga Pilipino reaksyon tungkol dito sa pagpanaw ni Ako. Pero kung naghahanap ka ng respeto is Barbers, tinanong mo rin sana ang taong bayan kung ano ba ang dahilan kung bakit instead na makidalamhati sila kay Ako, bakit parang love emoji pa ang nangyayari. Yan sana is Barbers ang iyong tanongin. Kasi kung alam mong Pilipino ka, you must know ang ating kostumbre o ang ugaling Pilipino ay una, mapagtanaw ng utang na loob, maawain, lalo na nga kung mayroong pumapanaw nating mga kamag-anak or mga mahal sa buhay. Now, kung hindi siya mahal, ibig sabihin, may something.
Pero para sa akin, Mr. Ers Barbers, nirespeto ko si Ako, itong pumanaw, dahil nasa Biblia yan. Yun ay sa akin lang. Pero hindi po natin po pwede, katulad ko, at saka ikaw, hindi mo po pwedeng pilitin ang mga tao na baguhin ang kanilang reaksyon dito sa pagpanaw ni Ako. Kasi may kanya-kanya tayong damdamin. Bakit? Ikaw ba isa sa mga nasaktan ng panahon? Hindi, di ba? So, ikaw ngayon ay, syempre, sabi mo nga, mentor mo yan. Pero hindi mo rin mapipilit ang iba na matulad sa'yo. Yan lang masasabi ko sa'yo. Pero respeto, mga kababayan. Ako, hindi ko naman kayo inaano sa lahat eh. Kasi hindi lahat ng viewers ko rito nagbabasa ng Biblia or Kristiyano, di ba? Hindi naman po eh. So ako kasi bilang isang naniniwala sa Biblia, nakabasa tayo ng Biblia, yun ang paniniwala ko. Yun ang paniniwala ko. Pero hindi ko pipilitin ang iba at hindi ko sila hikayatin na irespeto ang ayaw nilang irespeto. Good luck! Maraming salamat mga kababayan. Kung nakarating ka sa dulo ng bidyong ito, huwag mo sanang mahiya. Paki-comment sa baba, lalo ng inyong lugar kung taga-saan kayo para malaman natin kung saan nakarating ang ating video. At pag-uusapan po natin ang inyong mga opinion, reaksyon at komentaryo. Maraming salamat, Pilipinas. Service. Bye-bye!